sa mga bata. Galit na galit nga si Tanggol kay Ramon matapos malaman ni Tanggol ang ginawa nitong pagpapahirap at pagkulong kay Mokang. Dali-dali ngang inilabas ni Tanggol si Mokang sa kwarto kung saan ito ikinulong ni Ramon para itakas. Wala ngang kaalam-alam si Ramon na itinatakas na ni Tanggol si Mokang. Maya-maya pa habang papunta ng kwarto si Ramon upang silipin si Mokang ay hinarangan naman ito ni Olga at nagkunwari ito na may sasabihin kay Ramon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ramon na ginagawa lang ito ni Olga upang madelay ang pagpunta ni Ramon sa kwarto kung saan itinakas na ni Tanggol si Mokang. Takang-taka naman si Ramon kay Olga sapagkat parang aligaga umano ito at mukhang may hindi sinasabi. Ngunit agad na nag-alibay si Olga upang hindi mahalata ni Ramon hanggang sa wala nang nagawa pa si Olga at hindi na niya napigilan si Ramon na magtungo sa kwarto nila Mokang. Ngunit sa pagdating ni Ramon sa kanilang kwarto ni Mokang ay wala na si Mokang doon. Kaya naman galit na galit at nagsisigaw itong si Ramon kung sino umano ang nagpatakas kay Mokang. Kaya naman agad niyang tinawag si Severino upang utusan ang iba sa mga tauhan na hanapin at habulin umano si Mokang sapagkat may nagtakas umano dito. Dali-dali namang sumunod ang kanilang mga tauhan at hinabol sina Mokang at Tanggol. Sa kabilang banda, agad naman na inutusan ni Olga ang kanyang dalawang tauhan na sundan umano sina Tanggol at Mokang at kinakailangan umanong maunahan nila ang mga tauhan ni Ramon at siguraduhin umano ng mga ito na patayin na si Tanggol kapag naabutan nila sapagkat batid ni Olga na kapag naunahan sila ni Ramon ay siguradong sa kangkungan sila pupulutin ni David. Maya-maya pa naabutan naman itong sina Tanggol at Mokang ng mga tauhan ni Ramon at napalibutan na nga sila ng mga ito. Takot na takot nga itong si Mokang dahil ang buong akala niya ay katapusan na nila ni Tanggol sa mga oras na yon. Binunot ni Ramon ang kanyang baril at itinutok kay Tanggol habang nakatalikod ito. Humarang naman itong si Mokang at nagmakaawa na huwag patayin si Tanggol. Laking gulat nga ni Ramon nang marinig ang sinabi ni Mokang na Tanggol. Kaya naman pinaharap niya ito at sa pagharap ni Tanggol ay gulat na gulat itong si Ramon nang makita ang mukha ni Tanggol sapagkat sigurado umano siya na ito ang kanyang tunay na anak. Dahil kamukhang-kamukha nga niya ito nung siya ay kabataan pa at nakaramdam na naman siya ng lukso ng dugo na kahit kailan ay hindi niya naramdaman kay David. Agad namang ibinaba ni Ramon ang kanyang baril na nakatutok kay Tanggol. Nagtataka naman itong si Mokang at Tanggol sa mga ikinikilos ni Ramon sapagkat ang buong akala nga nila ay tatapusin na siya ng asawa ni Mokang. Ito na nga sinabi ni Ramon kay Tanggol na anak siya nito at siya umano ang tunay na ama ni Tanggol at hindi si Rigor de Magiba. Gulong-gulo naman si Mokang sa kanyang mga narinig mula sa bibig ni Ramon. Dito na nga isiniwalat lahat ni Ramon kay Tanggol ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao. Ang saan naalala nga ni Tanggol ang lahat kung paano siya itrato at pahirapan ni Rigor. Dito napagtanto ni Tanggol na marahil totoo ang mga sinabi ni Ramon sapagkat bata pa lang umano siya ay puro pahirap at pasakit na ang pinadana sa kanya ng kinalakihan niyang ama na si Rigor. Marahil umano na sa kanya ibinuhos ni Rigor ang lahat ng galit nito kay Ramon kaya ganoon na lamang ang kagustuhan ni Rigor na siya ay mawala na sa landas nito at kahit kailan umano ay hindi siya nito minahal bilang anak. Dito na nga bumuhos ang emosyon sa pagitan ng tunay na mag-amang Ramon at Tanggol. Sinabi ni Ramon kay Tanggol na pagbabayaran lahat ni Rigor ang ginawa nitong pagpapahirap sa kanyang anak na si Tanggol. Maging si Olga at David umano ay sabay niyang ililibing ng buhay sa ginawa nitong pagtatarantado sa kanya dahil pinaniwala umano siya ng mga ito na si David ang kanyang tunay na anak.